Mga kwento ni Felmo. Ako po si Seth. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa diwa ko ang malabangungot na karanasan ko. Nangyari ito sa lugar namin sa Bacolod, nung unang mga taon ng dekada 90. Nasa edad 15 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Third year high school. Matagal nagtrabaho ang tatay sa abroad. Nag-iipon para naman kahit papano makapagpundar ng bahay. Gawa ng nangungupahan lamang kami noon. Sa may syudad ng Bacolod kami nakatira. Pagkakarinderya ang pinagkakakitaan pero hindi sumasapat. May upa pa kasi sa tindahan tapos lahat kaming magkakapatid nag-aaral. Ako na lamang ang nasa high school ng mga panahon na ito. Ang tatlo ko mga kapatid na lalaki, puro kolehiyo na. Hindi lamang nakatuon ang gasto sa pangangailangan sa araw-araw dahil ultimong sinanay, nag-iipon din para sa pangarap na bahay. Nagtutulungan sila ng tatay ko. Ang pangako nila, dapat ay hindi pa daw nakapagtapos sila kuya sa kolehiyo, makalipat na kami noon. Halos magkakasunod lamang kasi ang mga kuya ko. May nasa first year college, ang isa naman sa third year college noon habang ang panganay, fourth year na. Ang pinapangarap na tirahan ay hindi iyong itatayo pa na bahay. Bagkos ay may nakapag-offer na sa amin na may malaking bahay na binibenta. Nakita ko na yon. Malaki at maganda siya. Classic pero maangas na forma. Hindi abot kaya ang presyo dahil mahal nga pero kakayanin ito kapag nakapag-ipon. Kami lamang din naman kasi ang ino-offeran. Hindi ko alam kung anong dahilan. Alinsunod lamang kasi ako noon sa kung anong mga plano nila. Maging ang mga kapatid ko ay nag-aantay lamang din ng mga ito. Hanggang sa biglang bumaba ang presyo, na siya namang labis na ikinatuwa namin noon. Si tatay nang padala ng sulat sa abroad na mabibili na ang bahay. Sinabing umuwi ka agad ito. Malaki ng ipon niya. Tapos sobra pa ito dahil nga naging mura ang bahay. Sapat na sapat ang sobra para sa panibagong karinderya na hindi na kami mangungupahan noon. Ito kasing lugar kung saan ang bahay na ito ay matao. May katabing pasilidad na isang malaking kumpanya. Ayun na nga, nabili namin. Napakagaan sa pakiramdam. Napakalawak ng sala. May ibang mga gamit doon na ibinigay na lamang sa amin. Kagaya na lamang ng aranya at sofa. Tapos ay may mga tanim na nakalagay sa magagandang mga paso. Wala talagang imposible kapag nangarap tapos sinabayan ng sipag at tiyaga. Ang kinagandahan, malapit lamang yan sa eskwelahan sa kung saan ako nag-aaral. Nasa may bukid pero ang bukid po ng Bacolod, maunlad na ng mga panahon na ito. Saktong-sakto pa napatapos na ang kontrata ng tatay noon. Isang buwan na lamang ay uuwi na talaga ito. Dapat hindi pa gawa ng magre-renew pero hindi na siya magre-renew sa kontrata. Sa mga unang araw ay abala kami sa paglilinis. Kahit napagod pero pinaglalaanan ng oras ang paglilinis noon. Mula eskwelahan, magbibihis lang tapos magbubunot na ang mga damo sa labas ng bahay. Inaalis yung mga hindi kaaya-ayang damo. May bermuda naman pero may mga halong iba. Habang nangyayari naman ito ay binago ang pintura ng bahay gawa ng pintura lang talagang problema. Para kasing nasa sementeryo ang pintura noon. Bali kasama ng lote noon sa pagbili. Sapat lang na laki pero nagtataka ako gawa ng hindi sinali yung sa likod banda na kung saan may napakalumang bahay. Kung luma itong nabili namin, mas luma yung nasa likod. Pero may hinarang na kahoy. Kumbaga, sa loob ng bakuran, dalawa ang bahay. Bungalow ang isa at dalawang palapag naman ang isa kung saan ito na yung nabili namin. Nakakatakot itong bahay na ito. Para bang may nakasilip sa bintana.
Nung dumating nga si tatay ay nagulat gawa ng hindi niya inakala na may isa pang bahay. Tapos ang problema, hindi pinapagalaw. Pwede namang harangan lang ng bakod na pader pero ayon sa tatay Manny, huwag na lang bakuran dahil walang ibang daanan. Kapag hinarangan, magmimistulang bilanggo ang bahay na yon. Naisip ko na baka ito yung unang bahay tapos nagpatayo ng bago. At ang tumira na sa lumang bahay ang mga abuelo. Parang ganun yung trend dun eh. Nga pala nung umuwi si tatay Manny sobrang saya namin. Nagpadiwang, inanyayahan ng mga kamag-anak tapos nagpa-blessing na rin. Para lubos niyong maintindihan ang postura ng lugar, gaya ng nabanggit ay 2 palapag ang bahay na ito. May terasa sa itaas, 2 silid sa may itaas pero may sala doon na may hagdan sa gitna. Itong hagdan ay nakasentro din sa sala sa ibaba na para bang pangrampahan ng datingan. Mula sa maliit, palaki ng palaki pababa at madadaanan ng napakagandang aranra. Mula din sa taas ay makikita ang kabuuan ng sala sa ibaba. Tapos may 3 silid sa ibaba nun. Magkakatabi. Ang nasa bulwagan ng mga silid, hapagkainan at kusina. Tapos sa gilid o sa dulo na silid, naroroon ang banyo na parabang morgue. Nakakakilabot. Yung tiles puro lang puti. May beranda din sa ibaba pero nasa gilid. Bari, yung beranda o terasa sa itaas ay makikita ang kalsada. Pero sa ibaba, nasa gilid kasi napatungo naman sa may gate. Ang bakod ay mga 1 dipang taas nun. Singtaas lamang ng tao at may mga tipak ng bote sa ibabaw. Matutulis. Karaniwang pangdepensa sa mga kawatan ng mga panahon na yon. Samantala, ang bahay sa likod ay may 2 malalaking balete sa bawat gilid. Kaya nga nakakakilabot tingnan. Harang lang na coco lumber ang nakaatang. Itong mga unang mga buwan, napakapayapa at ang saya namin. Nagsisimula na mga magulang ko na itayo ang bagong karinderya. Sa may gilid lamang ng tarangkahan, sa gate. Mantakin yung tagi-isang silid kami ng kapatid ko. 5 lahat ng silid na yun at sakto talaga sa amin. Ang mga lalaki ng kapatid ko ay sa ibaba. Kami sa itaas. Nasa dulo ang silid ko noon, kasunod ng silid ni nanay at tatay. At doon sa dulo, makikita naman ang bahay na nakakatakot kapag dumungaw sa bintana. Pero hindi ko dinudungaw kahit pa may araw. Gawa ng nakakapanindig balahibo talaga. Hanggang sa isang gabi, kung hindi ako nagkakamali ay araw ito ng linggo. Lahat kami nagsisimba sa araw na yon. Maaga naman kaming nagpapahinga. Dahil bukas ay klase na naman. Hindi ko alam kung bakit hindi ako inaantok. Pagod naman ako pero wala eh. Naubos ko na lamang noon ang posisyon sa pagkahiga. Mainit. Dapat malamig gawa ng malawak ang silid. Tapos sa ibabaw ng bintana, may ventilation. Nauuhaw ako at naiihi kaya lumabas ako at bumaba nun. Nakalimutan ko kasing magdala ng arenola. Naiwan sa banyo. Binuksan ko ang ilaw nang makarating sa ibaba pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko dawa nang may napansin akong napakabilis na tumakbo. Yung tipong anino lang siya na galing sa may kusina, patungo sa may pinto sa likod. Nawala na lang yun bigla. Nakabukas ang pinto sa likod, Sir Seth. Takot na takot ako nun. Napasigaw ako kaya naman nabulabog ko ang panganay ng kapatid kong si Kuya Mario. Sabi ni Mario, ano ba daw yung sinisigaw ko? Nagpapahinga na umano ang mga tao sa itaas. Wika ko naman, may nakita ako. Anino? Patungo sa likod. Sumimangot ang mukha ni Kuya. Tapos habang kamot-kamot ang ulo, tinungo niya ang pinto sa likod. Sabi niya bakit daw binuksan ko ang pinto. Kako nakabukas na yun talaga. Hindi ko alam sa kung paano nangyari ako naman ang tagasara ng mga pinto nun. Tila ba gustong linawin ni Kuya na guni-guni ko lang yon. Paano naman kasi?
Matapos niyang makarating doon sa may pinto, tinawag niya ako at nagtanong sa kung nasaan na daw. Huwag daw ako masobran sa kakaisip ng katatakutan kasi nga magdudulot lang ito ng halusinasyon. Lumapit ako sa kanya. Sinipat ko sa labas. Maliwanag naman kasi ang bukas ng ilaw sa likod nun. Bali sa likod at harapang may ilaw. Sinuri ko talaga. Hanggang sa magawi ang tingin ko doon sa bahay sa may likuran. Nanlaki ang mga mata ko kasi may nakasilip sa bintana. Napakapangit na mukha niya. Tinuro ko kay kuya pero ang sabi niya ay wala naman daw. Takot man pero lumapit ako para linawin. Pero naglaho yon. Naisip ko na baka tama si kuya. Naguni-guni ko lang ang lahat. Nauna si kuya sa pagpasok sa loob. Nanatili muna ako doon. Mga minuto din yon. Nang may narinig akong sitsit. Nanggagaling ito sa itaas ng bahay namin. Pagkatanaw ko sa may bintana, doon sa hallway papasok ng silid ko. Naroroon ang nakita ko sa may bahay na luma. Kung kanina'y hindi detalyado pero ngayon, malinaw na malinaw. Nakabukas ang bintana na dapat nakasara ito. Matandang babae na parang mangkukulam. Bruha yung mukha niya. Nakasaya. Pero madumi. Nanlilisik ang mga mata. Kulay puti ang mga mata nito. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko noon pero pagkabalik ko ng tingin, naroroon pa rin yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung kanina'y nanlilisik ang mga mata nito, ngayon naman ay nakangisi na. At ang nakakakilabot dyan, matutulis ang mga ngipin nito. Inisip kong baka kaluluwa pero may kaluluwa bang matutulis sa mga ngipin? Naniniwala ako sa mga elemento pero may ganun ba? Kaya pumasok talaga sa diwa ko na hindi kaya aswang yon. Buhay ito at hindi kaluluwa. Kasi nga, bakit bukas ang pinto sa kusina? Tapos bukas din ang bintana sa may itaas. Sino ang nagbukas? Malamang itong nakita ko. Napakabilis niya. Kanina lang ay nasa loob ng bahay. Tapos nakita kong naroroon na sa nakakatakot na bahay. At ngayon ay nasa itaas na. Nanginginig ako noon. Tinawag ko si kuya. Sumilip ito sa may pintuan. Nakaturo ang kamay ko sa itaas at sinabi kong naroroon ang nakita ko kanina. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, nawala. Nawala na naman kaya napagalitan ako ng kapatid ko. Bumalik daw ako sa pagtulog gawa ng naalimpungatan lamang ako noon. Nagmamaktol itong si Kuya Mario. Papasok sa loob. Hindi na lamang ako nagsalita noon pero hindi ako pumasok sa banyo. Oo at naiihi ako pero sa labas ako umihi noon. Pagkapasok ko sa loob ay kinuha ko ang malaking lata ng gatas. Nasa ilalim yun ng lababo. Gagamitin ko itong arenola kahit pa may arenola kami noon. Natatakot akong kunin ito sa may banyo. Pagkatapos kong makainom ng tubig, dali-dali akong tumakbo paakit ng bahay. Nagkukumahog ako noon. Kakubahala na kahit papagalitan ako pero nang patungo na ako sa silid noon, nagtataka ako gawa ng nakasara na yung bintana. Paanong nakasara ito? Nakakabaliw pero hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Dali-dali akong pumasok sa may loob. Sinara ko ang pinto at dumublob sa higaan ko habang nakakumot nun. Kahit pa malamig pero pinagpapawisan ako. Isipin ko man naguni-guni lang pero hindi ko maiwasang matakot. Paano na lamang kapag totoo, di ba? Habang nakatalukbong ng kumot, hindi ko alam kung bakit dahan-dahang
bumababa ang kumot noon na parang may humila. Lumitaw na nga lang yung ulo ko. Patay ang ilaw kaya hindi ko makita ang paanan. Pero malinaw na may kakaiba. Pumangon ako tapos binuksan ko ang ilaw. Doon malapit sa bintana ang switch. Pagkabukas naman ng ilaw ay para bang sinampal ako ng hangin noon na pagkabantot. Sumayaw pa ang kurtina. Pagkasipat ko sa may bintana. Bukas ang bintana sa silid ko. Papanong bukas? Ito na ang mga yugtong naging kumbinsido talaga ako na totoo ang mga nakita ko. At kung hindi ako nagkakamali, yung humila sa kumot, ito din yung nasilayan kong napakapangit na matanda. Dahan-dahan akong dumungaw sa bintana. Parang puputok ang butsi ko noon sa tindi ng nerbiyos. Napatigil ako saglit sa paghinga. Dahil yung matandang babae, nasa ibaba, nakatingala. Nakangisi pero nanlilisik ang mga mata. Nakakita naman na siguro kayo ng taong nakangisi tapos nanlilisik yung mga mata, di ba? Parang diablo. Napatakip ako ng bibig tapos sinara ko ang bintana nun. Salamin naman yun kaya nakikita ko pa rin ito kahit pa nakasara. Hindi ito sliding window. Door type ito na kambal. Kumbaga, parang pinto ng aparador pero salamin. Humiga ako pagkatapos nagdasal. Ano man ang nakita ko, sana ay wag akong hayaan ng Panginoon na saktan ito. Hawak ko pa yung kwintas ko noon na may pendant na krus. Sumilip muli ako sa bintana. Wala na doon yung nakita ko. Gusto kong puntahan sila nanay at tatay sa kabilang silid pero nag-aalangan ako noon. Hindi naman pwedeng maniwala ito kagad sa akin. Marahil ay kapareha lamang ng reaksyon ng kapatid ko. Hindi ako nakatulog talaga. Hindi ko na pinatay ang ilaw. Panay sipat ko sa bintana. Tumilaok na lamang ang manok ng mga madaling araw pero gising pa rin ako noon. Nilagnat ako pagsikat na ng araw. Hindi ako lumabas ng silid. Nagbukas ang pintuan at pumasok si Nanay Jaya. Nagtanong kung bakit hindi pa ako bumabangon ni tanghali na daw. Malilate na ako sa klase. Hindi ako nagsalita. Nakatitig lamang ako sa kanya. Hindi ko alam pero yun talagang nangyari. Wala akong ganang magsalita noon. Lumapit sa akin si nanay at nang malamang mainit ako noon ay dali-daling bumaba at pagkabalik. May dala ng gamot at tubig. Mataas daw ang lagnat ko ayon sa kanya. Nagtanong ito kung nalipasan ba daw ako ng gutom o hindi naman kayo naulanan. Sabi ko wala. Tapos dito ko binanggit ang nakita ko kagabi. Siyempre gaya ng inaasahan, bagamat may pananaw ang nanay maski si tatay sa kababalagan, tinawanan lamang ako nito. Sinabing naninibago lamang umano ang katawan ko sa tirahan. Nakakatakot din kasi tingnan at papasok na dyan ang kung ano-anong naiisip nun. Magpagaling daw ako. Siya nang bahala sa pag-inform sa guro sa eskwelahan nun. Sakto umano dahil pupunta siya ng bayan para mamili ng matitinda sa karinderya. Gumaling ako pagsapit ng 10:00 noon. Pero hindi pa din ako lumabas. Natatakot ako. Hindi nga ako makalingon sa mga sulok ng silid dahil nasa madidilim Kasi parang may nakatingin sa akin Lumalabas lamang ako kapag kain na. Nakatulog ako noon mula tanghali hanggang hapon. Napanaginipan ko pa yung nakita ko. Tapos pagsapit ulit ng gabi, hindi ko pinatay ang ilaw. Nakahanda na rin yung lahat. May tubig ako. Naroroon ng arenola. Kahit ngayon nga kapag naalala ko yung mga nangyari, napapailing na lang talaga ako noon. Siyempre nakatulog ako sa araw, Sir Seth. Kaya hindi kagad ako inantok nung gabing yon. Problemado ako noon. Parang walang pinag-iba kagabi. Naubos ang posisyon ko sa pagkakahiga.
Ang ginawa ko ay nagdasal na lamang ako pero noong magsimula na akong magmuni-muni, biglang nagbukas ang bintana. Kasabay nito ay ang pagkamatay ng ilaw. Sisigaw sana ako pero may pumatong sa akin. Tinakpan ng bibig ko noon at hindi ako halos makagalaw. Hindi ko makita kung sino ito pero naniniwala ako na ito yung kagabi. Kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako nakakapiglas. Hanggang sa nagsalita na itong kung anong nakapatong sa akin. Una, humagikik muna ng tawa. Nakakapangilabot yung boses nun. Ang bango mo. Ang sarap ng dugo mo. Matapos magsalita ay bigla na lamang itong naglaho. Kasabay noon ang pagsara naman ng bintana at pagbukas ng ilaw. Bumangon ako at nagmistulang baliw. Nakatulala. Sapo ang dibdib habang humahangos. Ano yon? Wika ko sa sarili ko. Para bang panaginip lang. Bumaba ako ng higaan. Sinuri ko ang bintana. Nakasara ito. Ultimong ang trangkador. Papanong nagbukas at nakapasok yon? Papanong umalis na para bang walang nangyari? Sino ang magnanais na sumigaw, Sir Seth? Kung ang pagsigaw ko naman noon ay lalabas na walang kabuluhan. Paniguradong papagalitan lang talaga ako noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala ako makausap at kung meron man, iisipin lang na baliw ako. May sapat na kamalayan na ako kaya alam ko ang tama at mali. Iniyak ko na lamang ang lahat nun. Umupo ako sa higaan hanggang sa humiga. Nagtalokbong ng kumot at patuloy sa pag-iyak. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako umaga na. Si nanay ang gumising sa akin. Mga pasado 5:00 yon. Hinihila ako nito at sinabing wag daw maging tamad. Maligo na at kumain para pumasok sa eskwela. Hindi ako nagsalita. Parang langog ako sa pinagbabawal na gamot. Maga ang mga mata ko. Pero hindi man lang binigyang pansin ng nanay. Kung sa bagay, sobrang abala noon kasama ni tatay sa pag-aasikaso para sa paninda. Hindi ako nag-agahan. Pagkatapos maligo at magbihis ay dumiretso na akong eskwelahan. Hindi ko ramdam ang gutom. Yung inihanda ni nanay nilagay ko na lang sa Tupperware tapos pinaon. Para akong walang kaluluwa. Napagalitan pa ako ng guro dahil nga sinangbit pala ako nito pero nakatulala lamang ako noon. Pagsapit ng hapon ay wala akong ganang umuwi. Tumambay ako sa waiting shed palabas ng eskwelahan. Lumapit naman sa akin ang malapit kong kaibigan. Kamag-aral ko lamang ito at katabi ko walang upuan. Si JC. Nagtanong ito sa kung ano ang ginagawa ko. Parang akong walang espiritu. Absent ako kahapon at nalaman niyang nilagnat ako. Tapos sa mga puntong yun ay sobrang balisa ako tingnan. Kanina pa daw ako hindi kumikibo. Hindi niya naman pinunagawa ng baka masama ang pakiramdam ko. May problema ba? Hindi ako kaagad nagsalita sa tanong niya. Hindi naman ito umalis. Kilala ko si JC. May malasakit ito. Close kami kahit lalaki siya. Kung sa bagay, ako naman ang dahilan kung bakit ang tataas ng marka niya. Hinahayaan ko lang itong mangopya. Muli itong nagtanong kung ano ba daw at baka masama ang pakiramdam ko. Dapat ay hindi na lamang ako pumasok noon. Dito na ako sumabat. Kako may problema ako. Hindi ito partikular sa sakit ko kung hindi ang naranasan ko ng 2 gabi. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Napatawa si JC. Natural, hindi naman talaga madaling paniwalaan ng mga kakatuwang bagay, maliban na lamang kung nakaranas na mismo. Giniit kong totoo ang mga sinasabi ko. Kung ayaw niyang maniwala,
Nasa kanya na yon. Basta wala akong ganang umuwi ng mga panahon na ito. Oo, sige na. Paniniwalaan na kita. Sinabi mo ba to sa mga magulang mo? Sinabi ko na kay nanay. Alam nga to ng kapatid ko pero hindi naniniwala. Natatakot na akong matulog doon. Bakit hindi ka tumabi sa mga magulang mo o hindi naman kaya sa mga kapatid mo? Nakakahiya eh. Mabuti sana kung maliit pa ako. Tsaka mga lalaki yung kapatid ko. Ay nako sa'yo. Baka halusinasyon mo lang yan ha. Alam mo JC, nagpapasalamat ako at nakikinig ka. Pero hindi nakakatulong yung mga pinagsasabi mo. Nagpapalala lang yan sa problema ko eh. Sige ganito na lang Suset. Total kilala naman ako ng mga magulang mo. Samahan na lang kaya kita dun sa bahay nyo. Pwede ba yun? Pwede pero baka kung anong isipin nila nanay at tatay. Baliw. Ayos lang yan kasi nga alam naman nilang bukod sa magkababata tayo eh. Doon din ako natutulog sa inyo dati nung nasa bayan pa kayo nakatira, di ba? Sasabihan ko lang na magpapatulong ako sa sa assignment at project gaya ng dati. Magkababata kami ni JC. Basta parang mas kapatid ko pa ito kumpara sa mga kapatid ko. Wala naman kasi mga pakayang mga yon. Pumayag ako. Mabait naman si JC para sa mga mata ng mga magulang ko. Iniisip nila nanay na baka Becky ito pero lalaking lalaki po. Hinatid niya ako noon. Nakita pa nga siya ng mga magulang ko tapos nagpaalam ito na babalik sa noon. Magpapatulong sa assignment at ilang hindi naiintindihan sa math subject. Tsaka project na rin. Dagdag pa ay kung pwede ba umanong doon na lang siya matulog. Magbabaon na lamang ito ng damit noon. Makapal ang mukha nito Sir Seth. Dati pa to eh. Halos doon na tumira sa amin sa bayan. Libre kain kasi sa kalenderya. Napapayag ang mga magulang ko. Hindi naman may pagkakailayan. Ang Kuya Mario naman nakakarating lang. Napapangisi at tinukso ako. Bakit ka mo hindi na lamang aminin na magkasintahan kami ni JC noon? Pinandilatan ko lamang siya ng mga mata. Habang ito namang sinatatay at nanay tawang-tawa. Umuwi si JC. Pagsapit ng 6:00 noon, bumalik. Parang lumayas. Malaki yung bag na dala. Hindi niya ginamit yung backpack niya sa pag-aaral. Travel bag ang bitbit noon. Napatanong pa nga si tatay. Magbabakasyon ba umano o isang gabing tambay lang? Ay naman kay JC. Hindi daw damit ang laman ng bag niya kung hindi mga libro at yung project na hindi niya natapos. Dumiretso sa loob yun. Nakasunod lamang ako sa kanya. Si nanay ay sumunod na din at nagtanong sa kung saan banda matutulog. Gawa ng babae daw ako. Ito namang si JC ay nagwika na doon lang daw siya sa labas. Maglalatag ng banig. Dagdag pa nito ay naiintindihan niya daw ang dignidad ko. Alam naman niya ang gagawin nun. Napatango ako. Bumuntong hininga naman ng nanay at sinabing ilalabas daw niya ang folding bed. Tinulungan ko ng mabuhat si JC habang papaakyat ng bahay. Tinuro ko sa kanyang bintana. Kako kapag dumungaw siya doon ay naroroon ang isang bahay kung saan posibleng doon nananahan yung nagpapakita sa akin noon. Dinungaw ni JC. Wala naman umanong kakaiba. Hindi naman umano nakakatakot. Tapos pumasok na ito sa loob noon. Nag-usap lamang kami saglit tapos bumaba na. Si nanay ay naghahanda na makakain. Sila kuya noon kami na lang ang pinagtitinginan. Gaya ng sinabi ko, 3 mga kapatid ko at puro lalaki yon. Ang sunod kay Kuya Mario ay si Kuya Dan. Ang pinakabunso sa mga lalaki naman, si Kuya Kulot. Pagkatapos ng hapunan ay doon na kami sa silid noon. Para hindi kakaiba pagmasdan. Nakabukas lamang ang pinto. Inilabas na ni JC ang mga gamit niya. Mukha talaga may gagawing project at assignment. Hindi naman sumilip ang nanay. Nung lumalim na ang gabi, sinabi kong matulog na kami pero ang totoo, alam kong hindi na naman ako makakatulog noon. Lumabas na ng silid si JC. Nakalatag na doon ang folding bed niya.
Kako ay ipapaalam ko sa kanya kapag nagpakita. Hindi ko naman isasarang pinto nun. Hindi ko din papatay ng ilaw. Tumango ito pero umiling. Sabi ko na nga ba, hindi ito naniniwala sa akin nun. Sinamahan lamang ako nito para maging kampante ako. Huminga na lang ako nun. Pasado 10:00 na. Mga ilang minuto lang ay nagpapatay sindi ang ilaw nun. Kinabahan ako. Parang naririyan na naman yung nakita ko. Napakaalinsangan. Ganun na ganun ang nararamdaman ko sa mga magkakasunod na araw. Gaya ng sinabi ko'y malamig sa itaas pero pinagpapawisan ako. Hanggang sa namatay ang ilaw. Napamura na ako at dali-dali ako noong bumangon at tinungo si JC. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Nakasilip siya sa may bintana nun. Dilat na dilat ang mga mata. Patay ang ilaw sa silid ko hanggang sa kinaroroonan ni JC. Pero may ilaw sa baba. Kung kaya't nakikita ko ang kanyang muka habang nakasilip sa bintana nun. Lumapit ako. Sinilip ko ang bintana. Pero wala akong nakikita nun. Kinalabit ko siya at nagtanong ako sa kanya kung nakita niya ba. Tumingin ito sa akin. Dahan-dahang tumango. Sumilip daw sa bintana kanina habang nakahiga na siya. Matandang babae na may matutulis na mga ngipin. Puti ang mga mata. Naglaho na lang bigla. Kako, naniwala na siya ngayon. Hindi siya tumugon. Nakiusap ito sa akin na doon na lang daw siya sa loob ng silid ko matulog. Sabi ko walang problema. Inilipat niya ang folding bed. Hanggang sa nagbukas ang ilaw at ganoon na lamang ang pagsisisigaw naming dalawa nun. Bumungad sa harapan namin ng matanda. Nakapatong sa mahigaan. Napakadumi at talagang nakakapangilabot. Dahil sa lika naming ingay ay nabulabog ang kabilang silid. Lumabas si nanay at nakita niya ang nakita namin nun. Tumatawa lamang itong matanda. Si tatay ay naroroon na rin at ultimo siya. Gulat na gulat sa nilalang na ito. Walang ano-ano ay lumundag yun sa may bintana. Bukas na palang bintana at kung hindi ako nagkakamali, ang matanda ang may kagagawan nun. Tarantang-taranta mga magulang ko. Sinabi kong yun ang dahilan kung bakit ako takot na takot. Sinabi ko naman ito kay nanay pero ayaw maniwala. At ito din ang dahilan kung bakit naroroon si JC. Hindi nagsalita si tatay. Nagkukumahog yun pababa ng bahay. Si nanay ay nakasunod habang kami noon ay nakadungaw sa may bintana sa silid. Naririnig ko noon ang boses ng mga kapatid ko. Maya-maya'y nakita ko si tatay sa labas noon. Nakasunod sa kanya si Kuya Mario. May dalang baril ang kaaking ama, habang si Kuya ay may patalima. Itong dalawa ko pang kapatid ay nakatingin sa pinto sa ibaba. Sa tindi ng kuryosidad kahit pa natatakot ay bumaba na rin ako noon. Sumunod si JC. Huwag ko daw siyang iwan. Hinahanap nila yung matanda. Sinisipat ni tatay ang bahay sa kabila pero wala naman siyang nakikita. Tumulong na si Kuya Kulot. May bitbit na flashlight. Pinasok ang hinarang na kahoy patungo sa kabilang bahay. Basta sila yun ni Kuya Mario, tatay at Kuya Kulot. Etong kuya ko na isa ni si Kuya Dan ay may sa pagkabinabae. Sumunod ako nun. Kahit na tinatawag ako ng nanay, hindi ako nakinig. Ewan ko ba? Sinisilip nila kuya ang bintana. Si tatay ay nagtungo sa may likod. Walang dalang ilaw. Kaya naman nabahala ako at sinundan yon. Pero pinagalitan naman ako nito. Pinapauwi. Pero sabi ko tutulong ako. Wala naman nang nagawa buhat ng napakataas na talaga ng tensyon. Hanggang sa pinasok ni kuya ang bahay. Doon lang sa bintana ko sa kung saan siya sumilip. Bali si Kuya Kulot ang pumasok nun. Napakatapang.
Sumunod naman sa kanya si Kuya Mario. Nakikita ko yun gawa ng tagusan naman ng matatanaw ko. Nagdadabog si tatay. Sinisipa ang dingding at sinabing lumabas daw yung kung sinong aswang ang naroroon. Maya-maya binuksan ang pintuan sa may likod. Pumasok si tatay. Bumungad doon ang napakabantot na amoy. Para bang may patay na kung anong hayop. Si JC ay naroroon sa may harapan. Hawak siya ni nanay. Ginalugad ang loob ng bahay na yon. May 3 maliliit na silid dito. Ang dumi. Yung higaan may mga lupa. Sa maniwala man kayo at sa hindi ay may mga bakas ng paa sa higaan na yon. Ultimong sasahig na kinakapitan ng mga alikabok. May bakas din. Hindi ito tapak nila kuya. Dahil maliit ang nakikita ko. Tapos pang babae. Nasilip na lahat maski pa sa mga aparador pero wala kaming nakita nun. Hanggang sa sinabi ni tatay na lumabas na lamang kami doon. Nagsilabasa naman ang lahat. Itong mga balete na nasa gilid ay iniilawan sa itaas banda pero wala kaming nakitang kakaiba. Hindi ito yung baleteng may maliliit na dahon. Ito yung uri ng malalaki na parabang dahon ng duhat. Sabi ng tatay, pupunta niya ang kilala niyang albularyo. Kinakailangan namin ng tulong nun. Kasi nga may aswang talaga na nananahan sa bahay na ito. Alinman sa 2 bahay. Dahil nga nakakapasok ang aswang ng walang kahirap-hirap nun. Pasado 12:00 na ng mga sandaling ito. Kaming lahat ay naroroon lang sa labas habang nag-iintay sa aming ama. Sa likod kami banda, nakaupo sa Bermuda habang nakaharap naman doon sa isang bahay. Napakatahimik. Nakikiramdam kaming lahat nun. Si nanay ay nanginginig ang katawan. Katabi ko siya, habang si JC sobrang stress tingnan. Napakalalim na mga mata. Matangos kasi ang ilong kaya kapag na-stress mahalata talaga. Hanggang sa noong mga 3:00 na ata noon ay dumating na si tatay. Kasama niya ang albularyong si Mang Felipe. Hindi pa niya sinusuri ang bahay. Sinabi ng may aswang na nakatira. Bakit daw pinasok yun ay napakadelikado. Nasa loob umano ang nilalang. Pero sabi ng tatay ay wala naman umano siyang nakita nun. Hindi niyo alam kung anong kayang gawin ng isang aswang. Para lang multo yan. Antay nating sumilang ang araw. Walang makukungumpiyansa dahil napakalakas ng aswang. Damang-dama ko siya. Inantay nga namin ang sumilang ang araw nun. Katunayan yung tipo pang pag-angat na talaga at ramdam ng init. Pinasok ang bahay. Sumama kaming lahat. Ultimong si nanay tsaka si JC naroroon din. Nakamasid lamang kami sa kinikilos ni Mang Felipe. Habang may kung anong ginagawa ito na parabang nagbabato ng hangin. Sinabi noon na baka ibinenta ang bahay dahil nga sa aswang. Mura lang yung pagkakabenta eh. Dapat ay pinasuri daw ito sa mga eksperto katulad niya bago pa pamahayan. Kinakapa-kapa niya ang dingding. Wika ni Mang Felipe ay naroroon lamang ang nilalang. Posibleng nasa kisame pero wala namang butas doon. Hanggang sa pumasok yun dun sa silid na may napakaduming higaan. Sabi ni Mang Felipe, nasa ilalim ng higaan ng aswang. Ingat daw pero walang lakas ito ngayon gawa ng may araw. Inusog ni Mang Felipe ang higaan at sa maniwala man kayo at sa hindi. May butas doon at may nakahiga na matandang babae na parabang patay niya. Umaalingasaw ang napakabahong amoy. Walang hiya. Amaranhig yung aswang na ito. Tulog sa araw at gising na gising sa gabi. Mabuti at naisipan yung lumapit sa akin. Ito yung problema nyo. Ito ng matandang ito at naniniwala ako na dati pang amaranhig ito. Marami nang napatay ito. Matapos magsalita ni Mang Felipe ay nagmungkahi yun na kumuha ng gasolina. Susunugin niya sa loob ang matanda. Sumunod si tatay. May sasakyan kami,
Owner type. Doon kinuha yung gasolina. Habang nangyayari naman yun ay pinagtulungan nila kuya na buhati ng labi patungo sa may likuran. Hindi man lang gumalaw. Patay talaga kung tingnan. Binuhusan ng katawan at sinilaban. Paulit-ulit na binubuhusan ng gasolina. Napabili pa nga noon si tatay kasi nga kinulang. Hanggang sa natupok ito. Pagkatapos noon ay pumasok sa loob ng bahay si Mang Felipe. Sinuri niya pa kung may iba pa pero wala na. Iisa lamang yung aswang na yon. Marahil ay hindi tinanggap umano ng kapamilya ang pagpapasa ng aswang kaya naging amaranig. Ayon sa albularyo, kapag nagpakita daw yung nagbenta ng bahay ay patayin. Pero sabi ng tatay ay taga Manila umano. Hindi nga niya alam kung babalikan pa itong isang bahay. Tapos na ang problema pero nagdulot yun ng trauma sa akin. Pati nga kay JC na trauma din yun eh. Mabuti na lang at hindi ako pinatay kaagad. Ewan ko din kung bakit parang pinaglalaruan pa. Sabi kasi ng albularyo, kapag nakaamoy ng dugo ang aswang, papatay talaga. Nagkatuluyan kami ni JC. Kaya nga sinabi ko na maging ang pamilya ko nakaranas, di ba? Wala akong binanggit na kaibigan kasi nga naging asawa ko ito. Nanligaw pagkatapos ng high school tapos sabay nag-aaral sa kolehiyo. Lagi din naman kasing nanunukso sila kuya kaya ayun, nagkaroon ng spark. Maraming salamat at hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Ang kwento kung saan ang naging dahilan ay ang kasama naming nakatira sa loteng kinatitirikan ng bahay namin.